Mga kois, pasensya na sa paghihintay, muli ay ituloy natin ang kwento ng ating bidang si Iron. Tulad ng kanyang sinabi noong karaan na sa huli, siya ay hahabulin ng parehong Hun Guild at ng Blood Cult, na nagpagulat sa kanya at nagpatunay sa kanyang isipan na siya nga ang Iron. Idinagdag niya na kung kidnapin niya siya, marahil ay mawawala ang paghabol. Nag-aalala, sinabi niya sa kanya na huwag magbiro tungkol sa mga bagay na iyon, lalo na doon, dahil ang pagdadala sa kanya doon ay isang sugal din para sa kanya. Bigla, isang boses ang tumawag sa kanya na isang walang galang na tao. Lumingon sila upang makita si Hall na nagmamadaling papalapit sa kanila sa galit. Galit na tinanong ni Hall kung naglakas loob si Iron na pagbantaan ang dalaga. Sumugod si Hall, sumisigaw kay Iron na maghanda. Tinawag ni Yuna si Hall na lolo at sinubukang pigilan siya, ngunit huli na. Sinuntok ni Hall si Iron ng malakas, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Gayunpaman, nagulat si Hall nang makita na kalmado lang na naharang ni Iron ang suntok gamit ang kanyang hubad na kamay. Tanong ni Iron sa isang walang pakialam na tono kung ganito ba ang pakikitungo ng Blood Cult sa kanilang mga tagapagbigay. Nang maglaon, nasa loob na sila ng punong tanggapan ng Gangao Group, nakaupo sa harap ng isang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Tumatawa, inamin ni Hall na nagkamali siya at sinabi kay Iron na kumain ng masasarap. Tahimik na tinitigan ni Iron ang pagkain na napansin ni Hall. Tiniyak ni Hall kay Iron na huwag mag-alala dahil hindi nakalason ang pagkain. Ngumiti si Iron sa komento at nagsimulang kumain, paliwanag na ang lason ay hindi gumagana sa kanya at matagal na siyang hindi nakakakain ng maayos. Pinutol ni Hanel ang kanyang steak at sumagot na kung ganoon, dapat kumain ng marami si Iron. Habang pinagmamasdan siya ni Hanchel, naalala niya ang impormasyong nakalap niya sa maikling panahon. Ayon sa mga ulat, si Iron ay isang tinatawag na companion killer, na nagngangalang Lee Iron, na alipin ng Volcano Guild at idineklara na patay kamakailan. Gayunpaman, napansin niya na ang hitsura ni Iron ay ibang-iba sa iniulat. Mas nakaka-curious ang enerhiya na naramdaman ni Hall nang harangin ni Iron ang pag-atake niya kanina. Malinaw na panloob na kapangyarihan ito, hindi ang lakas ng isang karaniwang manlalaro. Ito ay nag-iwan kay Hall na nagtataka tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Yuna. Habang pinaghihinalaan ni Hall na ang antas ng panloob na enerhiya ni Yuna ay hindi mas mataas kaysa sa kanya, nakita niyang nakakabahala ang nakaka-relax na saloobin ni Yuna. Sa wakas, nagsalita si Hall, kinikilala na dumating si Iron dahil may utang na loob si Iya sa kanya at nangako na bibigyan siya ng isang hiling. Hinimok niya si Iron na sabihin kung ano ang gusto niya, tinitiyak sa kanya na anumang nasa kanyang kapangyarihan ay ibibigay, ngunit kung mangako muna si Iron. Nahulaan ni Iron na gusto ni Hall na sumali siya sa Blood Sect. Kinumpirma ito ni Hall, idinagdag na tila marami nang alam si Iron tungkol sa kanilang sekta at tinanong kung paano niya nakuha ang impormasyong iyon. Pagkatapos ay binanggit ni Hanel na hindi niya kailanman narinig na si Lee Iron, ang companion killer, ay miyembro ng kanilang sekta. Nang marinig ito, nagalit si Iron at nagtanong kung pinag-aaralan siya ni Hall. Ipinaliwanag ni Hall na hindi niya maaaring payagan ang isang tao sa base ng sekta nang hindi alam ang anumang bagay tungkol sa kanila. Ang pahayag na ito ay nagpalala ng tensyon sa silid. Naramdaman ni Yuna ang tensyon sa pagitan nila. Tinanong ni Hall kung narinig na ba ni Iron ang tungkol sa sekta habang nagtatrabaho sa site ng pagtatapon ng halimaw ng Volcano Guild. Sumagot si Iron, malapit. Pagkatapos ay tinanong ni Hanel kung tinanong na ba ni Iron ang tungkol sa Heavenly Sect at sa Blood Sect, at kung gayon, saang panig siya. Sumagot si Iron na sa ngayon, masasabi nilang nasa Blood Sect siya. Pinilit siya ni Hall tungkol sa ibig niyang sabihin sa ngayon, ngunit sinabi lang ni Iron na ipapaliwanag niya ang mga detalye sa ibang pagkakataon. Sumang-ayon si Hall na gawing opisyal na miyembro ng sekta si Iron, ngunit nagulat nang ideklara ni Iron na wala siyang balak maglingkod sa ilalim ni Hall. Sa halip, iminungkahi ni Iron na dapat maglingkod si Hall sa ilalim niya. Galit na tinawag siyang mayabang ni Hall. Naglabas siya ng isang malakas na aura na nag-alog sa buong gusali at nagtanong kung napagtanto ba ni Iron ang kanyang sinasabi. Walang pakialam, kalmado lang na sumagot si Iron sa kanya. Siyempre, nang subukan ni Yuna na makialam, direktang kinausap ni Iron si Hanel at inutusan siyang ibigay ang posisyon ng Blood Demon. Lalo pang nagalit si Hall at hinampas ang mesa ng kanyang kamao. Nabasag ito sa maliliit na piraso, ngunit nanatiling nakaupo at walang pakialam si Iron. Binalaan siya ni Hall na lumampas na siya sa linya. Nang subukan ni Yuna na pakalmehin ang kanyang lolo, sumigaw si Hall sa kanya na huwag lumapit, na nag-iwan sa kanya ng pag-aalinlangan. Pinaalalahanan niya si Yuna tungkol sa parusa sa paglakas loob na banggitin ang pangalan ng Blood Demon at sinabi sa kanya na kahit siya ay hindi makakaprotekta. Nang mapagtanto na ang sitwasyon ay seryoso, tumayo si Iron at itinaas ang kanyang kamay. Alam niya na sa totoo lang, mas mababa siya ng isang antas kay Hall. Kahit na mabilis siyang umunlad, hindi pa niya magagamit ng epektibo ang martial arts.
Napansin ito ni Hall at tinanong kung kailangan ni Iron ng armas at nag-alok na magbigay. Tumanggi si Iron at nagpaliwanag na ang paggamit ng armas ay magdudulot ng problema. Lalo lang itong nagpainis kay Hall. Tinawag niyang mayabang si Iron at tinanong kung bakit hindi man lang siya mag-take ng fighting stance. Ulit-ulit na sinabi ni Iron na hindi niya magagamit ang martial arts, na nagtulak kay Hall sa kanyang limitasyon. Tumaas ang aura ni Hall, binasag ang salamin ng gusali habang sumisigaw siya, na inakusahan si Iron na nilalay siya. Gayunpaman, nanatili ang composure ni Iron at iginiit na seryoso siya. Idineklara ni Hall na dahil hindi kailangan ni Iron ng paghahanda, dapat siyang umatake bilang paggalang kay Yuna. Bibigyan siya ni Hall ng 3 segundo. Tinanong ni Yuna kung palaging hindi marangal ang Blood Sect. Sumagot si Hall na tinatrato nila siya bilang isang panauhin na dapat harapin, hindi isang kaaway. Nagmakaawa si Yuna sa kanyang lolo na muling isaalang-alang, ngunit inutusan siya ni Hall na lumayo. Sa desperasyon, lumingon siya kay Iron at tinukoy siya bilang isang marangal na panauhin, na hinihimok siyang bawiin ang kanyang pahayag. Galit na nagtanong si Hall kung sino si Iron para magkaroon ng ganoong katapatan kay iya. Kahit si Yuna mismo ay hindi lubos na naiintindihan kung bakit ipinagtatanggol niya si Iron. Instinctively, naramdaman niya na siya ang makakapagligtas sa Blood Sect mula sa krisis nito. Napansin ito ni Iron at inihayag na si Yuna ang priestess, isang oracle na naglilingkod sa Blood Demon. Sa wakas, inilunsad ni Hall ang kanyang pag-atake. Habang papalapit ang kanyang kamao kay Iron, sinubukan siyang pigilan ni Yuna, ngunit huli na. Ang nagresultang pagsabog ay nag-alog sa sahig at narinig sa labas. Pinrotektahan ni Yuna ang sarili mula sa pagsabog at nang tumingala siya, nagulat siyang makita na nawawala ang apoy ng kanyang lolo. Napagtanto niya na ang apoy ay hindi lang nawala, kundi nasisipsip. Parehong nagulat si Yuna at Hall. Nasipsip ni Iron ang demon flame ni Hall ng buo. Sa hindi paniniwala, napagtanto ni Hall na ang martial art na ginamit ni Iron ay walang duda na ang Blood Demon art. Tinanong ni Iron kung naiintindihan na ni Hall at inutusan siyang lumuhad. Sa sobrang pagkagulat, agad na lumuhad si Hall, kasunod ni Yuna. Parehong yumuko sila sa harap ni Iron at binati siya bilang kanilang master. Kinumpirma ni Iron ang kanilang pagsuko na ipinapahayag ang kanyang sarili bilang Blood Demon, ang master ng Blood Sect. Pawisan sa takot, nagtaka si Hall kung paano matututunan ng isang player ang Blood Demon Arts. Pagkatapos ay tinanong ni Iron kung maaari na niyang ibigay ang posisyon ng Blood Demon, ngunit nanatiling tahimik si Hall. Dahil dito, tinanong ni Iron kung bakit hindi siya sumasagot. Nauutol na nagpaliwanag si Hall na ito ay dahil ang kasalukuyang Blood Demon ay namamahala na sa Blood Sect, na nagpagulat kay Iron. Tinanong ni Iron kung ibig sabihin ni Hall na mayroon ng Blood Demon, kung saan sumagot si Hall ng oo. Pagkatapos ay tinanong ni Iron kung bakit lumuhad si Hanel sa kanya kung mayroon ng Blood Demon. Ipinaliwanag ni Hall na ang Blood Demon art ng kasalukuyang Blood Demon ay hindi kumpleto kaysa sa kay Iron. Sa paggalang, idinagdag ni Hall na kahit hindi niya maintindihan kung paano natutunan ni Iron ang Blood Demon art, itinuturing itong patunay ng pagkakakilanlan ng Blood Demon at ang simbolo ng Blood Sect. Tumawa si Iron, na pinagtatawanan ang pahayag ni Hall. Tinanong niya kung talagang naniniwala si Hanel na ang Blood Demon art ang patunay ng pagkakakilanlan ng Blood Demon. Tinawag niyang katawa-tawa ang sitwasyon at sinabi na naiintindihan na niya kung bakit nasa ganitong kalagayan ang Blood Sect. Naguguluhan, tinignan siya ni Hall. Ibinahagi ni Iron na ang kasalukuyang Blood Demon ay walang iba kundi isang hindi pa tapos na impostor na naggamit ng itim na kapangyarihan sa paligid niya. Ginamit ni Iron ang kapangyarihan na iyon at ginawang matutulis na talim na itinutok sa ulo ni Hall. Tinanong niya si Hall tungkol sa kanyang posisyon sa Blood Sect. Sumagot si Hall na siya ang kaliwang tagapagtanggol. Alam ni Iron na ang isang taong may ranggo ni Hall ay alam ang mga detalye. Binawi ni Iron ang kanyang demon power at nagsimulang magpaliwanag. Sinabi niya kay Hall na ang tunay na simbolo ng Blood Demon ay hindi ang Blood Demon art, kundi ang pagsipsip ng lahat ng demon power sa silid. Ipinakita niya na ang tunay na simbolo ay ang Blood Demon Divine Art. Nagulat si Hall at napagtanto na si Iron ang tunay na Blood Demon. Hindi na mahalaga kung paano nangyari iyon. Walang mas matibay na patunay kaysa sa enerhiya ng Divine Art. Parehong yumuko ng mas mababa si Hall at Yuna, na nagsisigaw ng may paggalang, Blood Demon Grace, Endless Dark Blessing. Hindi nagustuhan ni Iron ang sinabi nila at tinanong kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Hall na ito ay isang tradisyonal na pagbati para sa Blood Demon na ipinasa sa Blood Sect. Tinawanan ni Iron ang sinabi at inutusan silang itigil ang pagsasabi niyon. Nang mag-atubili si Hall, mariing inulit ni Iron ang utos, na hindi nag-iiwan ng puwang para sa argumento. Naupo ulit si Iron at hiniling kay Hall na sabihin sa kanya ang kasalukuyang kalagayan ng Blood Sect, partikular ang kailangan niyang malaman para harapin ang hindi pa tapos na demonyo.
Ipinagbigay alam ni Han Chol na ang sekta ay kasalukuyang pinamumunuan ng 6 na elder, pati na rin siya bilang kaliwang tagapagtanggol at ang kanang tagapagtanggol. Gayunpaman, binalaan niya na hindi madaling tatanggapin ng mga elder ang paglitaw ng isang bagong Blood Demon dahil ang kasalukuyang Blood Demon ay namamahala na ng mahigit 10 taon. Tinanong ni Iron kung ano ang mangyayari kung papatayin niya lang ang lahat ng mga tumututol sa kanya. Sumagot si Hall na ang bawat elder ay may partikular na papel sa pamamahala ng sekta, tulad ng pagsisiyasat sa mga panlabas na gawain o pagpapalawak ng impluensya, kaya mas mainam na panatilihin silang buhay dahil ang ilan ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Pagkatapos ay nag-alok si Hall na personal na makilala ang mga elder para masuri ang kanilang intensyon kung uutusan siya ni Iron. Sumang-ayon si Iron at inutusan siyang magpatuloy, na kinilala ni Hall bago umalis sa silid. Matapos umalis si Hall, nanatili si Yuna. Yumuko siya at sumigaw, "Blood Demon Grace, Endless Dark Blessing." Dahil dito, sumigaw si Iron sa sobrang inis, na pinaalalahanan siyang sinabi na niyang itigil ang pagsasabi niyon. Kinabukasan ng umaga, sa Nemyangju, sa villa ni Kongancho, masigasig na nagpapatrolya ang mga gwardya sa paligid. Sa loob, huminga ng malalim si Yuna para pakalmayin ang kanyang mga nerbiyos habang papalapit siya sa silid ni Iron. Kumatok siya sa pinto at narinig niya ang boses ni Iron na nagpapahintulot sa kanyang pumasok. Pumasok siya, lumuhad sa kanyang eleganteng damit para batiin siya. Tinanong siya ni Iron kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Yuna na ito ang kanyang pang-umaga na pagbati sa Blood Demon. Tinaasan siya ni Iron ng kilay at tinanong kung nagbihis lang siya para dito. Sumagot siya na oo. Pagkatapos ay inutusan siya ni Iron na huwag na itong gawin ulit at tinanong kung bakit nagkakagulo sila sa umaga. Ipinaliwanag ni Yuna na bilang priestess na naglilingkod sa Blood Demon, tungkulin niya iyon. Pinutol siya ni Iron at sinabing kung inutusan niya siyang huwag gawin iyon, hindi niya dapat gawin. Pagkatapos ay sinabihan niya siyang bumalik sa pagtulog. Nagulat siya at nagpaliwanag na ang priestess ay dapat palaging gumising ng mas maaga at matulog ng mas huli kaysa sa Blood Demon. Huminga ng malalim si Iron at prangkang sinabi sa kanya na hindi siya makatulog. Nagulat si Yuna at nagsabi na ang ganoong bagay ay hindi nararapat. Seryosong sumagot si Iron at iginiit na hindi siya nagbibiro. Talagang hindi siya makatulog. Ulit-ulit niyang sinabi na dapat niyang laktawan ang mga formalidad, tiyaking nakakatulog siya ng sapat, at itigil ang pagbibigay ng pang-umaga na pagbati. Pero patuloy pa rin si Yuna at sinabi sa kanya na susundin din niya ang Blood Demon sa walang tulog na pagsasanay. Huminga ng malalim si Iron at tinanong kung bakit hindi siya nakikinig. Pinaalalahanan niya siya na bilang Blood Demon, inutusan niya siyang itigil ang pang-umaga na pagbati, mga kakaibang formalidad, at sa halip ay kumilos ng kasing casual ng ginawa nila sa gate. Lalo siyang nagulat at nauutol na sumagot ng oo. Tinanong niya kung bakit nag-glitch siya. Mabilis niyang napagtanto na maaaring nakaka-overwhelm para kay Yuna na tanggapin na isang player na ngayon ang Blood Demon. Agad na itinanggi ni Yuna na na-overwhelm siya, pero hindi pinansin ni Iron ang sagot niya at sinabi sa kanya na ang historical drama speech style ay ipinagbabawal din. Sumagot siya na naiintindihan niya, at tinanong niya kung ang pagsasabi ng, "Okay," o "naiintindihan ko," ay talagang mahirap para sa kanya. Nagatubili siya sa una, pero sa huli ay nagawa niyang sabihin na, "Okay." Pinuri niya siya sa pagsisikap at tinanong kung may balita na ba mula kay Hall. Sumagot siya na wala pa siyang naririnig. Tumayo si Iron at nagsabi na anuman ang mangyari, ang kanyang papel ay napagdesisyonan na. Tinanong ni Yuna kung ano ang papel na iyon, at sumagot siya na babagsak niya ang hindi pa tapos na demonyo. Pagkatapos ay tinanong niya kung tama ba ang kanyang pag-aakala na naiintindihan niya na ito ay isang mundo kung saan ang mga malalakas ang namamahala. Kung mapatunayan niya sa lahat na malakas siya kaysa sa hindi pa tapos na Blood Demon, lahat ay magiging maayos. Para doon, kailangan niyang magsanay. Tinanong niya kung may training hall sa villa at inutusan siyang pangunahan ang daan. 100 taon na ang nakalilipas, tinanong ni Iron ang kanyang master, si Muwang, kung kailan siya tuturuan ng mga teknik sa martial arts. Sumagot si Muwang na magandang tanong iyon at ipinaliwanag na ang mga teknik na matututunan ni Iron ay inayos upang ang tatlo sa kanila, ang kanyang mga kasama, at siya, ay lubos na magamit ang kanilang kapangyarihan. Ibig sabihin, ang kanilang mga individual na pag-aaral ay ginawa upang magkasya ng maayos, tulad ng mga gear sa isang makina. Ang paggamit ng mga kakayahan ng maaga bago pa man sila lubos na makuha, o ang hindi paggamit ng buo ng mga partikular na lakas, ay maaaring magresulta sa isang problema. Ang paggamit ng mga susunod na kapangyarihan ay maaantala kung pipilitin mong paikutin ang isang hindi kumpletong gear, na magdudulot ng malfunction. Sinabi ni Muwang na bago makumplito ang Blood Demon Divine Art, hindi siya maaaring gumamit ng ibang armas o sining. Idinagdag ng Sword God na ang personal na pagdanas ng limitasyong ito ay makakatulong kay Iron na mas maunawaan. Inutusan nila siyang subukang eswing ang isang espada. Kinuha ni Iron ang espada at eswing ito ng hindi maayos,
at hindi sinasadyang nag-slash sa sarili. Sumigaw siya sa sakit. Sa kasalukuyan, nasa training room ng Vilya si Iron, kinokontrol ang kanyang aura at kapangyarihan. Naisip niya na ayaw na niyang maranasan ulit ang sakit ng pag-slash sa sarili. Mas gugustuhin niyang tiisin ang isang buong pagbabago ng katawan ng 10 beses. Gayunpaman, dahil sa dugo ng dragon na dumadaloy sa kanya, naabot niya ang huling yugto ng itim na dugo. Ngunit hindi pa ito kumpleto dahil hindi pa lubos na nasisipsip ang dugo. Gayunpaman, dumadaloy ang dugo ng dragon sa buong katawan niya. Kumuha siya ng kaunting dugo mula sa kanyang katawan, alam na kailangan niyang itapon ang lahat ng hindi kinakailangang lakas upang ang dalisay na lakas lamang ang manatili. Isang malakas na itim na dugo at madilim na enerhiya ang umagos mula sa kanya, na naglalabas ng matinding lakas. Isang linggo pagkatapos, lumuhad si Yuna sa harap ng pinto ng training room. Naisip niya na isang linggo na ang nakalipas. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa ni Iron. Sa kanyang palagay, hindi dapat posible para kay Iron na magsanay sa Blood Demon Art sa isang walang laman na training hall na tulad nito. Biglang bumukas ang pinto at napasinghap siya sa gulat. Lumabas si Iron, ang kanyang katawan ay perpektong malakas at naglalabas ng napakalaking kapangyarihan. Tumingin si Iron sa kanyang mga kamay. May nakontentong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa wakas ay nakapasok siya sa huling yugto ng Blood Demon Divine Art. Ilang sandali lang, naghahalo na si Yuna ng kanyang bibimbap at kumakain habang nakaupo si Iya sa tabi niya, nakatitig sa kanya ng may matinding atensyon. Napansin niya ang titig ni Iya at tinanong kung gusto niya ng kaunting bibimbap, pero nanatiling tahimik si Iya, nawala sa kanyang mga iniisip. Namangha siya sa bilis ng pag-unlad ni Iron sa loob lamang ng isang linggo. Mahirap paniwalaan na nang walang dalisay na dugo at isang espesyal na ritual, ang pagmaster ng Blood Demon Art ay dapat na imposible. Nagtataka siya kung paano niya ito nagawa sa isang walang laman na training hall. Nabalik siya sa kanyang mga iniisip nang tanungin siya ni Iron kung kakain ba siya o hindi. Nagulat siya at agad na yumuko at nauutol na sinabi na siya na ang maghahanda ng pagkain sa susunod. Sinabi ni Iron na hindi na kailangang gawin iyon dahil basta lang niyang hinalo ang lahat at pinagsama-sama. Ulit-ulit niyang tinanong kung gusto niyang kumain. Lumipat siya sa gilid at kinausap ang mga hindi nakikitang tao sa paligid nila. Sinabi niya na wala siyang balak na bantayan ng mga mas mahina kaysa sa kanya. Inutusan niya silang ihulog ang kanilang pagtatago at sumama sa kanya para kumain. Nagulat si Yuna. Napagtanto niya na napansin niya ang Shadow Blood Squad, isang elite group ng mga gwardya na maingat na sinanay ng mga elder. Ang kanilang mga kasanayan sa pagtatago ay sinasabing karibal ng mga sikat na ghostly melody assassins ng yun. Hindi niya maintindihan kung paano niya sila napansin ng napakadali. Habang pinapanood niya siyang tawagin ang mga lalaki at utusan silang magmadali at kumain, nagtataka siya sa kanyang pambihirang pangunawa. Nang maglaon, bumalik si Iron sa training room para ipagpatuloy ang pagpapabuti ng Blood Demon Divine Art. Napansin niya na ang True Blood ay nakakaramdam ng kapangyarihan at dahil halos ganap nang nasisipsip ang dugo ng itim na dragon, alam niyang kailangan niyang pagandahin ang itim na dugo upang maging True Blood. Ito ang magpapaperpekto sa kadalisayan ng True Blood na dumadaloy sa kanyang blood core. Matapos ang kanyang sesyon, umalis siya sa training room. Naisip niya na ang tanging kulang na lang sa kanya ay oras. Para paikliin ang oras na iyon, kailangan niyang makuha ang control sa Blood Sect. Binalitaan siya ni Yuna na handa na ang pagkain. Tumingin siya sa ulam at nakita na ang bibimbap ay hindi pangkaraniwang kulay kahel. Komento niya na akala niya sinabi na niya sa kanya na siya na ang bahala sa kanyang mga pagkain. Sumagot si Yuna na hindi niya siya hahayaang magluto ng pagkain ng personal. Habang naroon siya, tinanong niya si Yuna kung naglagay ba siya ng masyadong sili, na nagpagulat sa kanya. Akala niya mas masarap ang ulam dahil sa sili. Bigla siyang lumuhad at sumigaw na nagkasala siya ng malaki at babayaran niya ito ng kanyang buhay. Naiinis na sumigaw si Iron pabalik, na pinaaalalahanan siyang itigil ang paggawa niyon. Bigla, nakaramdam si Iron ng kakaiba. Agad siyang tumingin sa labas ng bintana, tahimik at alerto. Napansin ni Yuna ang reaksyon niya at tinanong kung ano ang nangyari. Simpleng sumagot siya, may mga bisita tayo sa labas ng vilya. Hinarap ng mga gwardya ang mga bisita at sumigaw na hindi sila maaaring pumasok. Ang elder sa kanila ay nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng mga gwardya. Ang ikatlong elder, isang malamig na dos na nagngangalang Handobek, ay nagtanong kung hindi ba alam ng mga gwardya kung sino siya. Sumagot ang isa sa mga gwardya na kilala nila siya. Naiinis na tinanong ni Dobek kung tatanggi pa rin silang umalis kahit alam na nila kung sino siya. Naglabas siya ng malakas na nagyayelong aura at humingi ng paliwanag. Sumagot ang gwardya na inutusan ng kaliwang tagapagtanggol na si Hall na walang sinuman ang maaaring dumaan ng walang pahintulot. Iwinasiwas ni Dobek ang kanyang espada pasulong, naglalabas ng matalim na alon ng malamig na yelo, at sinabi na alam niyang hindi kasalanan ng mga gwardya. Sa awa, binigyan niya sila ng huling babala.
Itinutok niya ang kanyang espada sa mga gwardya at inutusan silang umalis. Idineklara niya na papansinin niya ang kanilang pagkakamali kung susunod sila. Isang malamig na tigreng espiritu ang sumulpot sa likod ni Dobek na nagpalala sa kanyang pananakot. Nag-atubili ang mga gwardya, pero sa huli ay hinugot nila ang kanilang mga espada, humihingi ng paumanhin habang nakatayo sila. Sumugod si Dobek pasulong gamit ang kanyang espada, pinupuri ang mga gwardya sa kanilang tamang saloobin bilang mga tagasunod ng Blood Sect. Nagulat ang lider ng mga gwardya nang mapagtanto na nasa harap na niya si Dobek sa isang iglap. Iwinasiwas ni Dobek ang kanyang espada, nakatutok sa gwardya, pero tumigil siya nang sumigaw si Yuna ng kanyang pangalan. Tumangala siya para makita si Yuna na nakatayo sa pagitan niya at ng mga gwardya. Malakas na tinanong ni Dobek si Yuna kung ano ang ginagawa niya, na tinatawag na walang ingat ang kanyang kilos. Sumigaw pabalik si Yuna, na hinihingi ang paliwanag kung ano ang ginagawa niya roon, na pinaalalahanan siya na hindi nagbigay ng pahintulot si Hanchel para sa kanyang pagbisita. Nanatiling kalmado si Dobek at tinawag siya sa pangalan, at tinanong kung talagang hindi niya naiintindihan ang plano ni Hanchel. Pagkatapos ay sumigaw siya na nagtataksil si Hanchel sa pamamagitan ng paghahati sa Blood Sect. Halos nagawa na nilang pag-isahin ang Blood Sect. Tinanong ni Dobek kung paano siya makakatayo lang at hahayaan ang ganito. Matatag na ipinaliwanag ni Yuna na ang Blood Demon ay isang taong pinili niya bilang priestess, at tinanong niya kung nag-aalinlangan pa rin si Dobek sa kanya. Sumagot si Dobek sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano nagawang master ng isang dating player ang Blood Demon art, na nag-iwan kay Yuna na sandaling hindi makapagsalita. Nagpatuloy si Dobek, na itinuturo na sa buong kasaysayan, may mga impostor na nag-aangking Blood Demon. Binalaan niya na si Iron ay maaaring isang especially iya mula sa Celestial Clan, kahit na si Iron ang tunay na Blood Demon. Sinabi ni Dobek na hindi pinapayagan ng batas ang dalawang anak sa ilalim ng iisang langit. Sa ganitong sitwasyon, pareho silang makakasuhan ni Yuna at Hall ng pagtataksil. Para maiwasan ang karagdagang pag-aaway, idineklara ni Dobek na siya na ang bahala sa bagay na ito. Itinutok niya ang kanyang espada kay Yuna at sinabi sa kanya na umalis, na idinagdag na ayaw niyang mawala siya o si Hall. Tumayo si Yuna, iginiit na hindi kailanman mapapatawad ni Hall ang ganitong gawa. Sumagot si Dobek na nagawa na niya ang kanyang desisyon, at kahit na makasalungat siya kay Hall o mawala ang kanyang buhay, iyon ang pinakamababa niyang magagawa para sa kanyang kaibigan. Humingi ng tawad si Dobek kay Yuna sa kanyang kabastusan, pero iginiit niyang umalis siya bago siya makapagswing ng kanyang espada. Biglang lumitaw si Hall, naglunsad ng galit na suntok na nagdulot ng malakas na pagsabog. Sa kabutihang palad, nagawa ni Dobek na harangin ito gamit ang kanyang espada. Tinawag ni Hanchel si Dobek nang may paggalang bilang ikatlong elder bago galit na lumipat sa kanyang tunay na pangalan. Hinihingi niya ang paliwanag kung ano ang akal. Ni Dobek na ginagawa niya. Ang mga elder na may kapangyarihan ng apoy at yelo ay magkaharap. Inaasahan ni Hall ang ganitong paghaharap at nagtataka kung bakit nag-escalate ng napakabilis ang mga bagay habang nakatitig sa kanyang matalik na kaibigan. Sinira ni Dobek ang katahimikan, sinabi kay Hanchel na ang Volcano Guild ay gumagalaw na nagpagulat kay Hall at Yuna. Idinagdag ni Dobek na natagpuan ng guild ang kanilang bakas. Pagkatapos ay tinanong niya si Hall kung ano ang akala niyang mangyayari kung maipapahayag ngayon ang pagkakaroon ng bagong Blood Demon. Mga kois, patuloy lang na mag-subscribe at mag-like sa ating mga videos, at maraming salamat sa lahat ng pagsuporta. Kudos mga kois!